Premature kasi at this point kasi siyempre kare-release lang kahapon ng desisyon at dahil dyan meron 5 araw yung respondent sa lahat naman ng kaso na nilalabas ng COMELEC, meron 5 araw upang mag-file, maghain ng motion for reconsideration at dyan hihintayin natin kung i-avail yung motion for reconsideration o palilipasin ba yung 5 araw at saka lang pwede magkaroon ng COMELEC ng kanyang disposisyon. Siyempre kung sakasakali mag-file ng motion for reconsideration, yung mismong respondent, yung mismong nag-petition naman ay pwede mag-file ng reply, nasa kanya yon. Although hindi yan mandatory, at pagkatapos ang case ay submitted for decision at ito ay kaagad na iraraffle ng COMELEC upang ito ay maibigay sa isang ponente o yung magsusulat ng desisyon ng buong NBank. Ang hindi pong lingkod ay mag-i-inhibit sa kasong yan. Gusto ko po sabihin na ganito kaaga pa lang sapagkat kliyente ko po dati yung dalawang naglalaban sa posisyon doon, yung pong respondent at yung dati, ngayon ay premature kasi at this point kasi siyempre kare-release lang kahapon ng desisyon at dahil dyan meron 5 araw yung respondent sa lahat naman ng kaso na nilalabas ng COMELEC, meron 5 araw upang mag-file, maghain ng motion for reconsideration. At dyan, hihintayin natin kung i-avail yung motion for reconsideration o palilipasin ba yung 5 araw at saka lang pwede magkaroon ng COMELEC ng kanyang disposisyon. Siyempre, kung sakasakali mag-file ng motion for reconsideration, yung mismong respondent, yung mismong nag-petition naman ay pwede mag-file ng reply, nasa kanya yon. Although hindi yan mandatory, at pagkatapos ang case ay submitted for decision at ito ay kaagad na iraraffle ng COMELEC upang ito ay maibigay sa isang ponente o yung magsusulat ng desisyon ng buong NBank. Ang hindi pong lingkod ay mag-i-inhibit sa kasong yan. Gusto ko po sabihin na ganito kaaga pa lang sapagkat kliyente ko po dati yung dalawang naglalaban sa posisyon doon, yung pong respondent at yung dati, ngayon ay incumbent minority floor leader ng Senado. So binarapat ko po bilang pagrespeto sa proseso na huwag mag-participate and therefore yung 6 na miyembro ng komisyon ang magpa-participate lamang sa disposition ng komisyon. Pwedeng dumirekta sa Supreme Court? Nasa kanya po yan, katulad din ng may isang nag-file mula sa Caloocan, pero minarapat niya mag-file ng motion for reconsideration dito sa COMELEC. So pwede naman pong pumunta sa Korte Suprema kagad kung kanya pong pag-iisipan na dumiretso kagad sa Supreme Court. Kaya lang, syempre kami naman, tatandaan ng lahat, hanggat hindi pinal ang desisyon ng COMELEC NBank, hanggat may motion for reconsideration, ay hindi tatanggalin, hindi maaalis ang pangalan ng isang kandidato sa listahan at therefore, depende yan kung kailan madidesisyonan dahil nga ang printing ng balota namin magsisimula exactly January 6 at all costs. Sir, other issue, tuloy po ba bukas yung final list of aspirants? At the same time, yun pong scheduled na deadline ng registration for the social media? Ay, opo. Yung deadline muna tayo sa social media. Wala po tayong extension. Medyo maganda-ganda na naman po yung bilang na nagpaparehistro. Siguro nga po yung iba ay dahil lang sa hard copies pa. Ang gusto nilang i-file, ayaw nila mag-avail ng soft copies ng yung mismong filing by internet. Pero umaasa tayo na mula ngayon hanggang bukas na huling araw ng filing ay sana dumami pa yung bilang ng mga magpa-file. Napaka-importante po para sa mga kandidato political parties yung pagpapile nyo ng mismong paparehistro ng inyong social media accounts sapagkat isa lang ang ibig sabihin. Gusto nyo na kayo mismo ma-regulate yung inyong mga nalalagay, yung inyong pong mga napopost upang maiwasan ang disinformation, misinformation at saka fake news. At saka siyempre, kapag hindi nakarehistro, pwede kagad namin ipa-take down yung mga nakalagay dyan. Pero hindi namin pakikialaman yung content o yung nilalaman ng mismong social media post upang hindi mag-violate o tinatawag na freedom of expression or freedom of speech. Ngayon, tungkol naman doon sa issue ng sa pangalan, tinatapos na po namin yung election management system ng COMELEC upang magawa namin yung ballot phases ng buong Pilipinas. Bilang warning, kung makikita po ng lahat sa website ng COMELEC yung mga pangalan ng pinal na mga kandidato, technically po, yan po ay ballot phase, yung mukha mismo ng balota na makikita nila sa bawat bayan, pero yan po ay subject pa sa pagtatanggal
hindi pagdadagdag, pagtatanggal ng mga kandidatong maaari makancel ang candidacy dahil sa mga issue o kaya naman ma-disqualify o kaya naman mga kandidato na dideklara o madideklara na pinal na nuisance candidate. Sa kasalukuyan, almost 80% na ng lahat ng local nuisance cases ay resolved by the Commission and Bank. And therefore, konti na lang po yung natitira sa amin para sa issue ng nuisance. Yung pong issue ng mga cancellation dahil sa issue ng age, citizenship, residency, registration bilang botante or literacy, yan po ay may mga proseso kasi mahaba-haba kaya hindi pa matatapos kaagad sa taon na ito. Sir, yung sa issue ng domicile origin kay Manila University, can you explain ano po ba talaga yung parang sabihin o yung general context? Okay, ang sabi po kasi ng ating batas, kinakailangan meron kang residence. Ang ginamit na word, residence of 1 year dyan sa mismong lugar kung saan katatakbo. 1 year, yung pagkakatira, immediate 1 year before or immediately preceding the day of the election. Dapat po maintindihan ng lahat, sinabi ng Korte Suprema, pag sinabing residence batas, ang ibig sabihin po niyan domicile o panahon kung saan ka o lugar kung saan ka merong permanent intention to reside. Hindi lang yung residence, kasi yung residence, nag-aaral ka, dito ka nag-aaral sa Maynila, so pwede kang may residence dito. Yung domicile, lagi kang babalik doon sa lugar na yan. Maaaring wala kang ang bahay, maaaring nangungupahan ka lamang. So, hindi ko maipapaliwanag sa inyo yung mismong merits ng kaso nung nabanggit na personalidad dahil nga medyo ayaw ko ma-prejudge yung kaso when it comes to the filing of the motion for reconsideration. Well, as a backgrounder, yung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa 1st District. Kung hindi tayo nagkakamali, noong April, lumipat siya sa 2nd District. At pagkatapos, kung hindi tayo nagkakamali, August, lumipat muli siya sa 1st District. So, ang assessment, ang sabi ng 1st Division, wala nang 1 year before the next election of May. Sir, would you care to comment lang? Ang statement po ni Mayor Marcy, this might point to political maneuvering. Hindi kaya nagagamit ang COMELEC sa mga ganitong klaseng actions against a certain candidate? Yun po ay personal na opinion ng ating kagalang-galang na mayor, pero sana po maintindihan ng lahat. No choice naman po ang COMELEC kung hindi desisyonan ang ganyang klaseng kaso. At sana po mabasa nila yung mismong decision. Kayo po mismo ay hahanga doon sa extensiveness, sa mismong lalim at clarity ng discussion ng division. Siguro po kung yan ay na maniubra o sabihin na natin na implementation, siguro po kahit 3 pages lang na decision pwede namin gawin. Pero kita nyo po nakabase sa batas at sa decision ng Supreme Court yung mga na-cite po na halimbawa at kadahilan nandun po sa decision. So sana mapagbigyan natin ng kahit paano ng tiwala yung mismo naging desisyon sapagkat yan naman po ay hindi isang tao lang nagdikta. It's a collegial decision of the division at wala pong nag-dissent na isang miyembro ng 3-member division ng 1st Division. Sir, last na lang. Akala meron po kayong reaksyon kasi may nag-file po ngayon sa COMELEC na pinapastop po yung printing ng balota just to assure lang na yung mga candidates will be qualified talaga. At saka yung question daw sa dual citizenship. Una, yung po kasi pag-iimprenta ng balota, hindi po ganun kadali yon. Baka po kasi akalain ng iba napakadali naman mag-imprenta ng balota. 73 million ballots po yung imprenta natin. Sa 73 million, kunyari na po ang production ng ating 2 bagong makina. Kahit pa siguro gustuhin namin isama yung mga makina ng NPO, sabihin na po natin 1.1 million. Alam niyo po, that's 77 days. Ang 77 days mula po January 6 ay hanggang April 14. April 14 po yon. So ibig sabihin ganun po kaiksi na lang na panahon. Dapat po ma-distribute namin ang mga balota. Dapat nasa unang linggo ng Mayo, nasa bawat munisipyo at nasa bawat syudad na. So ibig sabihin po, kinakailangan matapos kagad ang printing namin hanggang April 14. Hindi pa po kasama dyan at kalimitan merong reprints. Merong mali o kaya merong kinakailangan ayusin o kaya minsan kinakailangan ipahinga yung mga makina kasi hindi naman pwedeng 24 hours a day ang takbo niyan. Siyempre merong panahon na ipapahinga mo. So yun po yung problema po namin. Ngayon,
Kaya po kami nag-January 6 na upang mapagbigyan yung mga kaso. Yung mga, pagka po kasi minadali namin, sasabihin naman ng mga respondents na iba, kaya yan minadali dahil sa gusto nila makapag-imprenta kagad ng balota. So ginawa po namin ang final decision January 6 lang at all costs. So at least may panahon pa ang COMELEC para i-resolve yung mga kasong nakapending sa amin. Ngayon po yung sinasabi nilang wag isama yung mga pangalan ng mga kandidato o wag muna mag-imprenta. Alam niyo po, hindi po pwede mangyari yon nang wala namang kaso na nakafile laban sa isang kandidato, nang wala namang petisyon na pinapile laban sa kanya. So bakit naman po tayo hihinto sa ating pong preparasyon? Sir, yung isang makina, gano'ng karaming kaya niyang i-print per day? Doon po sa dalawang makina na bago na binigay sa atin ng Miru, HP printers po yan, na tayo lang ang kauna-unahan sa buong mundo na gobyerno na merong ganong klase na makina, kaya po niya mag-imprenta ng 1.1 million balot. So lumalabas mahigit 550,000 isang araw na balota. Take note, printing po yon. Meron pa po kaming verification ng balota. Meron po kami tinitingnan ng mata ng mga balota, tinitingnan kung talagang tama, maayos, tama ba yung kulay ng mismong balota, tama ba yung mga timing marks, at pagkatapos yan po isa-isa pang pinapasok sa mga machine. Kaya po kailangan ng 500 machines doon po sa NPO na dadalhin doon mismo ng Miru. Separate po yun sa 110,000 machines na meron tayo upang subukan kung yung mga makina ay tatanggapin yung lahat ng balota. Hindi po yung random, lahat ng balota. So ganyan po kahaba ang proseso ng printing po natin. At natatandaan nung lahat. Nung nakakaraan, meron pa nga po nagkaroon ng mga rejected ballots dahil medyo mas mahaba yung pagkaka-cut o kaya naman miscut o kaya naman merong mali ang kulay. Hindi po ba yun ay ating sinred pa lahat ng mga balotang yun? Okay. Sir, any update sa nilabas na rescue Yung fair elections, napakadami natin yung rules. Ang dami natin in-introduce doon ng mga pagbabago. Ngayon po, kinikilala na natin yung mga ilang pwedeng maipamigay ng mga kandidato. Dapat po kasi ang COMELEC nag-a-adjust din sa kung ano yung mga pwede. Katulad na rin pa, yung mga caps, shirts, bowler. Papayagan na po natin yan. Kasi dati-rati naman, nung panahong ginawa yung 1985 election code, ang mga panahon yun, wala pa namang ganon. So, siyempre, kinakailangan din bilang realidad ng ating eleksyon. At hindi naman po, minor lang naman ang gastos doon. Hindi naman po mahal o malaki ang gastos ng isang kandidato doon sa mga ganong klaseng pinamimigay. So at the same time, inintroduce din natin sa fair elections guidelines yung tungkol sa ating pong environment-friendly na campaign. Sana naman po, ako yung nakikiusap sa mga kandidato, pag sinabi nyo environment-friendly campaign, kung wag naman po kung makapagpako sa mga puno ay wagas, o kaya naman kung makapagdikit doon sa mga fence o bakod, yung bang tanggal pati yung bakod sa dikit. So sana naman medyo may respeto naman din tayo sa may-ari, at the same time doon sa ating environment. Ang ating laging binibilin, dapat yung biodegradable naman, hindi yung non-biodegradable materials. Medyo kung may konting dagdag, pero kahit paano nakakatulong naman tayo sa ating kalikasan. Maglalabas pa po ang ating pong task force para dyan ng mas specific na guidelines patungkol sa kung paano i-observe ang environment-friendly campaign. Okay.